Magandang araw sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating Turo. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa Araling Palipunan 6th, Quarter 4, Week 6. Ang ating competency ay galing sa MELC, nasusuri ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Para matukoy natin ang mga iba't ibang suliranin o problemang kinaharap ng bansa, ay kinakailangan din natin munang malaman sino ba ang mga namuno sa ating bansa noong mga panahong ito upang magkaroon tayo ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga kinaharap ng ating bansa. Simulan muna natin sa mga pangulo na namuno mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Nandito si Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo, Noynoy Aquino at ang kasalukuyang Pangulong Rodrigo Duterte. Sila ang mga naging pinuno ng ating bansa mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Simulan natin kay Maria Corazon Cojuangco Aquino na namuno sa ating bansa simula ika-25 ng Pebrero 1986 hanggang ika-30 ng Hunyo 1992. Si Cory Aquino o Cory ay tinatawag na ina na demokrasya. Siya ang may bahay ng namayapang si Benigno Simeon Aquino Jr. o mas kilala sa tawag na Ninoy. Siya ang ina ng dating Pangulong si Noynoy or Pinoy. Siya ang walang karanasan sa mga nabanggit na Pangulo sa pamamahala. Ang unang babaeng Pangulo ng Asya at ang nagluklok sa kanya sa kapangyarihan ay ang kapangyarihan na payapang revolusyon o yung tinatawag nilang EDSA o People Power Revolution. Ano naman ang mga problema kinaharap ng bansa mula 1986 hanggang 1992? Ito ay ang pagbabago ng konstitusyon dahil ang dating konstitusyon na kung saan nagkaroon tayong demokratikong pamamahala ay napalitan ng parlamentaryo. Ang problema ngayon ay papaano mapapalitan ang parlamentaryong gobyerno o pamamahala. Ikalawa, pagbawi ng mga nakaw na yaman ng Marcos. Ikatlo, ang 28 bilyong dolyar na utang ng Pilipinas sa bansang Amerika. Ikaapat, ang problema sa kartel, monopolyo at oligopolyo pagdating sa ekonomiya, lalong-lalo na sa mga niluluwas sa produkto ng Pilipinas na asukal at niyog. Pag sinabi nating kartel, ang ibig sabihin nito ay ang pagkontrol ng ekonomiya sa pamamagitan ng lahat ng mga nagbebenta ng produkto ay nag-uusap-usap para magkakaroon ng iisang presyo. Ito ay magiging illegal sapagkat hindi nagkakaroon ng free market o malayang pagpili ng mga produkto kung kanino ka bibili dahil pare-pareho lang na magiging presyo ng mga ito. Sumunod, monopolyo. Pag sinabi natin monopolyo, ito ay pagkontrol ng iisang grupo lamang para sa isang produkto. Sumunod, oligopolyo. Ito yung pagkakaroon ng iilan lamang na nagkokontrol ng malalaking mga negosyo. At dahil dito, ilan lamang ang nagiging mayaman at nagkakaroon ng problema sa pagkakaroon ng distribution of wealth. Ikalima, nangyari din nung panahon niya ang pagputok ng Mount Pinatubo. Ito ay nangyari noong ika-1991 ng Hunyo. Sa panahon din niya ay nagkaroon ng usapan patungkol sa Hacienda Luisita. Sa Hacienda Luisita na kung saan ito ay mayroong 6,000 hektarya na pagmamayari ng mga pamilya ni Cory na kung saan ito ay naging pinag-usapan din batay sa Comprehensive Agrarian Reform Program na kung saan hinihingi ng mga tenants doon na magmay-ari din sila ng bahagi ng lupa. At ito ay nagkaroon ng diskusyon, nagkaroon ng pagtatalo at dito ay nagkaroon din ng madugong palitan sa pagitan ng namamahala at saka ng mga tenants. Yung 1990 Luzon earthquake ay nangyari din noong kanyang kapanahunan na kung saan ito ay mayroong magnitude 7.8 at nagkaroon ng intensity na 9. Nagkaroon din ng problema sa panahon niya noon tungkol sa blackout o yung malawakang blackout dahil lalo na sa mga lugar sa Maynila sapagkat nagnipis na ang supply ng kuryente. Ang problemang ito ay noong kanyang pagkakaluklok ng Pangulo hanggang sa siya ay umalis, ito ay naging malaking problema ng bansa. At ikasyam ay ang Menjola Massacre. Sumunod ay si Fidel Valdez Ramos na naging Pangulo noong ika-30 ng Hunyo 1992 hanggang ika-30 ng Hunyo 1998. Si FBR o tinatawag nilang EDI ay ang kaisa-isang general na umabot na 5-star. Siya ang nagtatag ng Philippine Army Special Force
at saka yung Philippine National Police Special Action Force. Isa siya sa mga naging bayani ng EDSA People Power Revolution. At ano ba masasabi natin sa problemang kinaharap ng bansa nung siya ay namuno? Nagkaroon pa rin ng blackout dahil nga nung panahon ni Cory ay tinanggal o inabolisyon ng Department of Energy at pinatigil yung Bataan Nuclear Power Plant sa kanyang pag-ooperate. Ikalawa, saradong pambansang ekonomiya. Ikatlo, may mga rebelde katulad ng mga MNLF na naging problema sa bahagi ng Mindanao. Chinese military structure na mga itinatag doon sa Mischief Reef na isang bahagi ng Spratly Islands. Pagbitay kay floor contemplation sa Singapore na kung saan ay muling ni-review yung sitwasyon ng mga OFW sa ibang bansa. 1997 Asian Financial Crisis. Ikapito, ang Clark Centennial Expo Scandal. Ikawalo, ang issue ng charter change o pagbabago ng konstitusyon. Sumunod naman ay si Joseph Ejercito Estrada. Siya ay kilala bilang sa tawag na ERAP at saka sa kanyang tagline na ERAP para sa mahirap. Isa siyang action star at napatalsik din siya sa bisa ng People Power Revolution. Ang kanyang termino ay nagsimula noong 30 ng Hunyo 1998 at naputol noong 20 ng Enero 21. Ano yung problemang kinaharap nitong si Estrada sa kanyang maikling pamumuno? Meron tayong yung una, yung rebelding MILF sa pamumuno ni Hashim Salamat na kung saan dahil dito sa sitwasyon sa Mindanao ay nagdeklara na ng all-out war itong si Estrada. Ikalawa ay issue ng korupsyon mula sa pamahalaan na humantong sa impeachment trial ng Pangulo. Maria Gloria Macapagal Arroyo na naging Pangulo simula noong 20 ng Enero 21 hanggang sa 30 ng Hunyo 2010. Siya ay ang anak ni dating Pangulong Diosdado Macapagal, ang poor boy of Lubao, at isa siyang ekonomista. Si Gloria Arroyo ay pumalit kay ERAP nung siya ay napatalsik sa bisa ng People Power Revolution 2 at pagkatapos ay lumaban ulit sa pagiging Pangulo at nanalo. Ano ang mga problemang kinaharap nung panahon nitong si Gloria or GMA? Ang una ay ang Oakwood Mutiny na kung saan ang ilan sa mga militar ay nag-stage ng kudeta at ito ay dahil daw malapit nang ipatupad nitong si GMA ang martial law. Ikalawa, ang 2004 presidential election sabotage o mas kilala ito bilang sa Hello Garci. Ang issue nito ay tumawag si Pangulong GMA noong panahon na yon kay Virgilio Garciliano, ang pinuno ng COMELEC, at ito ay hindi nagustuhan dahil baka daw nagkaroon ng malawakan na pandaraya. Ikatlo ay ang bagyong Ketsana o Ondoy na nagbigay ng malaking problema sa ating bansa at kumitil sa buhay ng ilang mga Pilipino. Ikaapat, ang kudeta na kung saan nagdeklara ang Pangulo ng Presidential Proclamation 1017 para ito ay masuppress. Ikalima, ang 2008 Global Financial Crisis na naging pahirap sa buong mundo. Ikaanim, ang Maguindanao Massacre na kung saan ang mga journalist kasama ng ilang mga bahagi ng politiko ay tinambangan at pagkatapos ay inilibing kasama ng kanilang mga sakyan. Ikapito ay ang holiday economics. Sumunod, si Benigno Simeon Cojuangco Aquino III na kung saan naging Pangulo simula ng 30 ng Hunyo 2010 hanggang 30 ng Hunyo 2016. Siya ay anak ni dating Pangulong Corazon Aquino at kilala sa kanyang tagline na tuwid na daan, ang kauna-unahang binatang Pangulo ng bansa. Ano-ano ang mga krisis na kinaharap ng bansa simula 2010 hanggang 2016? Ang una ay ang Manila Hostage Crisis na nangyari sa Quirino Grandstand na kung saan hinostage ng isang Pilipino ang isang bus ng mga Hong Kong nationals na umabot to sa isang madugo na pagtatapos. Ikalawa, mabagal na pagtugon sa Typhoon Haiyan o Yolanda na bumagyo at nalalasa sa bahagi ng Visayas. Ikatlo, ang Mama Sapano Massacre ng SAF 44 na kung saan hindi naging maganda ang operasyon nito na humantong sa pagkamatay ng 44 na komando. Ang sumunod ay si Rodrigo Roa Duterte na naging Pangulo simula 30 ng Hunyo 2016 hanggang sa kasalukuyan. Siya ang kauna-unahang Pangulong Tubong Mindanao
Nagkaroon siya ng trust rating na 71% sa unang taon ng pamumuno at kilala siya sa kanyang kampanya laban sa droga o drug war. Noong 2016 hanggang sa kasalukuyan, ito ang mga naging problema ng ating bansa. Ang una dito ay ang drug war. Naging kalat na daw ang problema sa droga at ito nga ay nilabanan ni President Duterte sa pamagitan ng kamay na bakal, na kung saan nagkaroon ng positibo at negatibong epekto. Ikalawa ay ang human rights violation na ipinupukol sa kanyang administrasyon at saka sa mga opisyalis na may armas. Ang issue ng West Philippine Sea na kung saan inaangkin ng China ang ilang mga parte ng Spratly Islands na bahagi ng Pilipinas. Ikaapat, ang kasalukuyang pandemya, ang COVID-19 pandemic na nagkaroon ng malaking problema hindi lamang sa sosyal na pamumuhay ng mga Pilipino, maging sa ating kalusugan at sa ating ekonomiya. Ikalima, ang Marawi Siege o insurgency na kung saan ay nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga rebelde at saka ng mga militar. Ika-anim, ang overpopulation, lalong-lalo na sa bahagi ng NCR. Ikapito, ang pagbobomba sa Davao City noong ika-2 ng Setyembre. Ito ang mga iba't ibang mga problemang kinaharap o suliranin ng bansa mula panahong 1986 hanggang sa kasalukuyan. Balikan natin ang ating competency, ang ating MELC, na susuri ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat sa pakikinig.